Huwag niyo na po kaming hanapin sa mga presinto sapagkat ang inyong mga pulis ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating ang inyong mga pulis sa loob ng 5 minuto. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ako po si Patrolwoman Clarice Miraflor. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Walang takas ang isang street-level individual matapos itong maaresto sa ikinasang buy-bust operation sa Davao Occidental. Nakatutok dyan si Patrolwoman Queenie Babe Arindain. Arestadong isang street-level individual sa patunay kinasang drug buy-bust operation sa Barangay San Isidro, Santa Maria, Davao Occidental nito lamang ika-20 ng Agosto taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain John Ray Juan L. Abadia, officer in charge ng Santa Maria Police Station na suspect na si Arias Julie, 31 taong gulang, may asawa na pawang residente ng Igacos, Davao del Norte. Ayon kay Police Captain Abadia, narasto ang suspect sa ipagtulungan ng mga personahe ng Santa Maria Police Station, First Davao Occidental Provincial Mobile Force Company, Provincial Drug Enforcement Unit, Davao Occidental Provincial Intelligence Unit, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency 11. Dagdag pa ni Police Captain Abadia, na-recover na sa suspect ang 3.2 grams ng nininalang shabu, isang Android cellular phone, isang unit ng motorsiklo at buy-bust money na ginamit sa operasyon. Kasalukuyang nasa kustodiya ang suspect upang dumaan sa tamang disposisyon at maharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, ang laban kontra kriminalidad ay patuloy na pinapaigting ng Police Regional Office 11 sa pamumuno ni Acting Regional Director, Police Brigadier General Joseph R. Argiles, alinsunod sa kampanya ng Bagong Pilipinas na panatilihin ang kapayapaan at kayusan tungo sa pagsulong ng bansa. Mula dito sa Police Regional Office 11, ako yung PNN Correspondent Patrolwoman Queenie Babes Arindain, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Kulungan ang kinahantungan ng isang mangingisda matapos maaresto ng mga otoridad sa Oslob, Cebu dahil sa kinaharap nitong 3 counts ng acts of lasciviousness. Magbabalita dyan, Patrolwoman Judith Nicanor. Naaresto ng kapulisan ng Oslob ang isang mangingisda na may kasong 3 counts ng acts of lasciviousness matapos itong maaresto sa Purok Nazareno, Barangay Daan, Lungsod, Oslob, Cebu nito lamang nakaraan. Kinilala ni Police Major Jude Librando Sebrero, Chief of Police ng Oslob Municipal Police Station, Cebu Police Provincial Office, ang suspect na si alias Loloy, 51 anyos na residente ng nabanggit na lugar. Bandang alas 12:30 ng tanghali nang maaresto ng kapulisan ng suspect sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong acts of lasciviousness sa ilalim ng Article 366 na Revised Penal Code na kaugnay sa Section 5 ng Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation, Discrimination Act na inisyo ni Honorable Christian Alexander A. Hubuco, presiding judge ng RTC Branch 62, Oslob, Cebu na may 180,000 na rekomendadong piyansa bawat kaso.
Samantala, kasulukuyang nasa kustudiya ng Oslob MPS ang suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. We are reminding everyone, there is no excuse, no justification for violating the dignity of a child. The law is firm and clear. Those who commit acts of lasciviousness against minors will be held accountable to the fullest extent. But beyond legal punishment, we as a society must unite in creating safe spaces for our children in our homes, schools, and communities. Let us be vigilant. Let us protect the most vulnerable. And together, let us build a community where children grow free from fear, abuse, and exploitation. Ang kapulisan ng Oslob ay walang tigil sa pagsasagawa at pagpapaigting ng kampanya laban sa anumang uri ng kriminalidad upang masiguro ang kaayusan sa kanilang nasasakupan dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Central Visayas, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Judith Nicanor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Nicanor. Naghandog ng 4-year honors ang Police Regional Office 6 para kay Police Brigadier General Marcelo Dayag, Director ng PNP Training Service, sa kanyang pagbisita sa Iloilo City. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Justin May Haliores. Pinarangalan ng Police Regional Office 6 si Police Brigadier General Marcelo B. Dayag, Direktor ng PNP Training Service, sa pamamagitan ng mainit na 4-year honors sa kanyang opisyal na pagbisita nito lamang ika-20 ng Agosto taong kasalukuyan sa Camp General Martin Teofilo B. Delgado, Fort San Pedro, Iloilo City. Mainit siyang sinalubong ni Police Brigadier General Josefino Diligan, Regional Director ng Pro 6, kasama ang Command Group, Regional Staffs, Regional Chiefs ng NSU at iba pang personnel ng Pro 6. Bilang bahagi ng aktibidad, nasaksihan ni Police Brigadier General Dayag ang isang simulation exercise na nagpapakita ng kakayahan ng Pro 6 na magresponde sa loob lamang ng 5 minuto. Binigyang diin naman ni Police Brigadier General Ligan ang kahalagahan ng Integrated Command and Control Center na nagsisilbing mahalagang pasilidad para sa real-time monitoring, situational awareness at operational coordination upang makamit ang layunin ng rehiyon na magkaroon ng 5-minute response time sa buong Western Visayas. Isa sa mga tampok ng pagbisita ay ang inspeksyon ni Police Brigadier General Dayag sa firearm simulator system na matatagpuan sa Pro 6 Multipurpose Building. Layunin nitong tiyaking na nanatiling maayos at maaasahan ang pasilidad upang higit pang mapaunlad ang kakayahan sa marksmanship, decision-making at operational readiness ng mga pulis sa rehiyon. Sa kanyang pagbisita, binigyang diin ni Police Brigadier General Dayag ang kahalagahan ng pagpapanatili ng makabagong pasilidad na gumagamit ng teknolohiya na nagsisilbing mahalagang bahagi sa pagpapalakas ng kakayahan at paghubog sa kasanayan ng kapulisan sa Western Visayas. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula rito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Justin May Haliores, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Haliores. Huli ang isang suspect sa iligal na droga sa ikinasang joint buy-bust operation ng mga otoridad sa bayan ng Magdiwang, Romblon. Ang balita mula kay Patrolwoman Dara Falogme. Arestado ang isang hinihinalang tulak ng iligal na droga sa isinagawang joint buy-bust operation ng Philippine Drug Enforcement Agency at Magdiwang Municipal Police Station nito lamang Martes ng umaga, Agosto 19 sa Sitio Proper, Barangay Tampayan, Magdiwang, Romblon. Kinilalang suspect na si alias Buboy, 58 anyos, walang asawa, walang trabaho at residente ng Barangay Poblasyon, Magdiwang. Nahuli siya matapos magbenta ng isang sachet na hinihinalang shabu sa isang operatibang nagpanggap na buyer. Na-recover mula sa suspect ang siyam na heat-sealed plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu.
Bukod sa mga sachet ng droga, nasamsam din ang 500 pesos marked money, isang maliit na metal box, isang basyo ng San Miguel sugar sachet, at isang itim na motorsiklo na umano'y ginamit ng suspect sa transaksyon. Ayon sa Magdiwang Municipal Police Station, dati nang nakulong si alias Buboy dahil sa kasong may kaugnayan sa iligal na droga at muling bumalik sa naturang gawain matapos makalaya. Halos isang buwan umano nilang minamanmanan ang galaw ng suspect bago isinagawa ang operasyon. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Magdiwang Municipal Police Station ang suspect at nahaharap sa mga kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Calapan City, Oriental, Mindoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Dara Falogmi, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Nasa kote ang isang regional most wanted person sa isinagawang manhunt operation para sa kasong murder sa Valenzuela City. Ang ulat mula kay Patrolwoman Mark Lawrence Atencio. Arestado ang isang most wanted person ng regional level sa isinagawang manhunt operation ng Taytay Municipal Police Station, katuwang ang Provincial Intelligence Team Rizal sa Barangay Bignay, Valenzuela City. Kinilala ang naarestong akusado na si alias Cel at kasalukuyang naninirahan sa Barangay Bignay, Valenzuela City. Ang naturang operasyon ay isinagawa dahil sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court, Branch 52, Talibon, Bohol para sa kasong murder kung saan walang inirekomendang piyansa. Dagdag pa dito, kasalukuyang nakapiit sa Taytay Custodial Facility para sa tamang dokumentasyon at disposisyon. Ang Rizal PNP ay patuloy sa paghahanap sa mga taong mayroong pagkakasala sa batas upang mapanatili ang ligtas at maayos na komunidad. Mula dito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolman Mark Lawrence Atencio, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Atencio. Dalawang babae ang naaresto matapos mahuli sa aktong nagsasagawa ng iligal na abortion sa bayan ng Bocaue, Bulacan. Nakibalita dyan si Patrolwoman Pearl Cristalline Javier. Arestado ng mga tauhan ng Bocaue Municipal Police Station ang dalawang babae matapos mahuli sa aktong pagsasagawa ng ilegal na aborsyon sa ikinasang entrapment operation sa Barangay Binyang, Bocaue, Bulacan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Virgilio D. Ramirez, Acting Chief of Police ng Bocaue Municipal Police Station, ang mga suspect na sina alias Jess, 36 anyos, residente ng Bocaue, Bulacan, at alias Tina, 20 anyos, residente ng Norzagaray, Bulacan. Nagsimula ang operasyon matapos makatanggap ng sumbong ang Women and Children Protection Desk hinggil sa ilegal na gawain ng mga suspect. Ikinasa ang surveillance at entrapment operation kung saan naaktuhan si alias Jess na isinasagawa ang aborsyon kay alias Tina. Agad na dinala ang dalawa sa pinakamalapit na ospital para sa kinakailangang medikal na atensyon. Na-recover sa lugar ang iba't ibang aparato at mga gamot na ngayon nasa kustodiya ng otoridad para sa wastong disposisyon. Nahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa RA 7392 o Philippine Midwifery Act of 1992, RA 10354 at mga kaukulang probisyon ng Revised Penal Code ukol sa aborsyon, gayon din sa Article 2, Section 12 ng 1987 Constitution. Tinitiyak ni Police Colonel Angel L. Garciliano, Provincial Director ng Bulacan Police Provincial Office, na patuloy na paiigtingin ng kapulisan ang kampanya laban sa lahat ng uri ng ilegal na aktibidad upang masiguro ang kapakanan, kaayusan at kaligtasan ng bawat mamamayan sa lalawigan. Mula dito sa Camp General Alejo S. Santos, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Pearl Cristalline Javier, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Pinangunahan ni Police Brigadier General Jason D. Guzman, Regional Director ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region, ang groundbreaking ceremony para sa itinatayong bagong gusali ng Birara Municipal Police Station. Patrolwoman Judy Ann Alibo sa report. Pinangunahan ni Police Brigadier General Jason C. D. Guzman, Regional Director ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region, ang groundbreaking ceremony sa itatayong bagong Municipal Police Station ng Barira sa Barangay Lipawan, Barira, Maguindanao del Norte. Nito lamang 19 ng Agosto taong kasalukuyan. Ang naturang seremonya ay dinalohan din ni Honorable Abdul Rauf D. Tumawis,
Municipal Mayor ng Barira, Maguindanao del Norte, barangay officials, katuwang ang BFP at iba pang personahe ng Maguindanao del Norte PPO. Ang bagong istasyon ay magsisilbing sentro ng mga gawaing nakatuon sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa buong munisipalidad ng Barira. Aniya ni Police Brigadier General de Guzman ang kalagahan ng pagkakaroon ng isang modernong istasyon ng pulisya upang mas mapabuti ang serbisyo ng kapulisan sa komunidad. Ang istasyon na ito ay hindi lamang isang gusali, ito ay simbolo ng aming pangako sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa Barira. Layunin ng Philippine National Police sa pamamagitan ng inisyatibang ito na tiyakin ang maayos at dekalidad na pagbibigay ng serbisyong publiko, isulong ang epektibong pagpapatupad ng batas at mapalakas ang tiwala ng mga mamamayan ng Barira sa kanilang kapulisan. Mula rito sa riyon ng Bangsamoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Judy Ann Alibo, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Hindi na nakapalagpa ang nakatalang top 6 provincial high-value target matapos itong madakip sa isinagawang search warrant operation sa Agoo, La Union. Narito ang report ni Police Corporal Joanna Marie de los Santos. Arestado ng mga operatiba ng pulisya at PDEA ang isang provincial high-value target sa iligal na droga matapos ang matagumpay na pagpapatupad ng search warrant nitong Miyerkules ng umaga, Agosto 20, 2025 sa Barangay San Vicente, Agoo, La Union. Kinilala ang suspect na si alias Tulang, 43 anyos, residente ng Barangay San Vicente Sur, Agoo, La Union. Siya ay kabilang sa listahan ng top 6 provincial priority target at matagal nang minamanmanan dahil sa umano'y pagkakasangkot sa bentahan ng iligal na droga. Sa bisa ng search warrant number 2025-17 na inilabas ng RTC Branch 32 sa Agoo, sinalakay ng pinagsanib na puwersa ng Regional Police Drug Enforcement Unit 1, PDEA La Union Provincial Office at iba pang unit ng Police Regional Office 1 ang tahanan ng suspect. Na-recover sa operasyon ang humigit kumulang 30 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng tinatayang 150,000 piso, isang caliber 38 revolver na may mga bala, iba't ibang drug paraphernalia at mga gamit sa pagtitimbang ng droga. Ang pisikal na inventaryo at pagmamarka ng mga ebidensya ay isinagawa sa mismong lugar ng operasyon sa harap ng mga kinatawan ng media, National Prosecution Service at lokal na opisyal ng barangay. Matapos ang operasyon, dinala ang suspect sa La Union Medical Center para sa medico-legal na eksaminasyon at kalaunan ay sa Agoo Municipal Police Station para sa pansamantalang pagkakakulong. Kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang kakaharapin ng suspect. Pinapayuhan naman ang publiko na manatiling mapagmatsyag at agad ipagbigay alam sa mga otoridad ang anumang kahina-hinalang gawain sa kanilang komunidad upang patuloy na maisulong ang isang ligtas, maayos at malayang pamayanan na walang banta ng iligal na droga. Mula dito sa Ilocos Region, ako inyong PNN correspondent, Police Corporal Joanna Marie N. de los Santos, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Isang malaking karangalan ang naiuwi ng Cagayan Police Provincial Office matapos itong kilalanin bilang Best Police Provincial Office sa pagdiriwang ng ika-124th Police Service Anniversary ng Philippine National Police. Ang ulat mula kay Patrolwoman Richelle Ledesma. Muling nasungkit ng Cagayan Police Provincial Office ang Best Police Provincial Office sa kamakailang ipinagdiwang ang Police Service Anniversary. Personal na tinanggap ni Police Colonel Mardito Gianguluan, Provincial Director, ang plaque na iniabot ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Nasungkit ng Cagayan Police Provincial Office ang plaque dahil sa kanilang husay sa operational administrative accomplishment. Dagdag niya na ang karangalan ay hindi para sa kanya, kundi para sa taong bayan. Labis din ang pasasalamat ni Police Colonel Anguluan sa bawat miyembro ng Cagayan Cops dahil buong puso nilang ginampanan ang kanilang tungkulin bilang alagad ng batas ay magserbisyo sa publiko alinsunod sa mga lituntunin ng organisasyon at ng saligang batas. Ang bawat karangalan ay refleksyon ng pagkakaisa ng miyembro ng kapulisan at bukal sa loob ng pagseserbisyo sa pamayanan upang mapanatili ang ligtas at payapang bagong Pilipinas.
Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Ledesma, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At iyan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. At sa mga mahal naming kababayan, huwag na kayong maghanap ng pulis sa presinto sapagkat kami po ay nasa inyo ng mga telepono. Tumawag sa 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Clarice Miraflor. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.